Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapulis farmer. So, this time ay nandito naman tayo sa taniman ng ating talong na Calixto F1. So, ngayong araw ay ang gagawin natin ay mag-pruning tayo sa ating talong. Ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-pruning dito sa tanim nating talong. So, ang gagawin nating pruning dito ay yung yung Y pruning, kasi ang talong natin ay malalaki na, hindi na pwede tayong mag-top pruning. Ang pruning kasi dalawang klase yan, top pruning at saka Y pruning. Yung top pruning ay yung ang pinuputol ang talbos, yung dahon ng ating talong ay nasa 4 o 5 piraso pa lang, saka tayo mag top pruning para yung mga shoots na sa gilid ay sabay-sabay silang lumaki. So ngayon ang ating talong dito, ang edad niya ay nasa 43 days old na ang talong natin dito. So ngayon, bago natin simulan ang ating pag-pruning, ay ipapakita ko muna sa inyo ang ating buong taniman ng talong. Ililibot ko po ang kamera natin para makita ninyo ang talong natin. So yan po ang mga kapulis farmer, nandito ako ngayon sa dulo ng ating talungan. So yan, andun sa taas ang bahay ko, yan. At yung dito sa kabila ay yung kubo ng aking mga tauhan. So yan ito ang aking talungan, dito ako sa banda gitna. Yan. Yan. Makikita po niyo. Yan po ang ating tanim na talong dito. Yan. So kung makita ninyo, medyo makikita na po natin ang mga bulaklak ng ating talong. Yan. So yan. So ngayon ay magsisimula na po tayo na mag-pruning dito sa ating tanim na talong. Okay. So yan po mga ka-farmers, mag-start na po tayong mag-pruning dito sa ating talong. Yan, kung makita po ninyo, makapal ang dahon ng talong natin. At kung makita din po ninyo, mayroong mga damo sa gitna. Dito sa kilid ng ating talong ay pinadamuhan natin, at saka yung damo dito sa gitna ay i-sprayhan na lang natin yan ng herbicide. So hindi pa dumating ang in-order ko na herbicide sa Shopee. Nag-order ako ng Basta doon sa Shopee, at siguro bukas ay mag-spray na ang tao ko dito. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ang pag-pruning dito sa talong natin na Calixto F1. So yan po ang talong natin. Kung makita po ninyo, may mga bulaklak na din po. So medyo late na tayong nag-pruning dito. Huli na tayong nag-decide na mag-pruning tayo dito. Yan. Kung makita po ninyo, ito ang mga side shoots nya. Yan. Ang gagawin po natin ay puputulin natin ito. Yan. Gamit ang ito pala ang gamit natin na pang pruning. Ito ang pruning shear. Yan. Po ito? Tawag diyan, malakas at saka matalim. Yan. So yan. Ang gawin po natin mga ka-farmers ay puputulin natin lahat ang mga side shoots dito sa gilid. Yan. Yan. At saka dito. Yan. So yan, ang natira ito na sa yung Y. Ito yung Y nya. Yan, dyan tayo magpapasanga ulit. Yan. Yan dito sa kabila. Yan. So ito ka-farmers, dalawang puno ito dito. So ang gagawin ko ay
mag-pruning lang tayo at saka hindi natin puputulin yung isa kasi parehas naman silang malusog. Pagkatanim dito ay dalawa talaga sila ang nasa butas ng seedling tray, kaya nilagay na lang ng tauhan natin. Yan, kung makita po ninyo mga ka-farmers, yan na ang kanyang bunga. Yan, siguro next week ay pwede itong harvestin. So ano ba ang kagandahan kapag nag-pruning tayo dito sa ating talong? So like for example dito mga ka-farmers, ito bunga na po ito. Kapag hindi po tayo nag-pruning dito sa ilalim dito, kapag hindi natin ito pinutol ang mga side shows dito, ang tendency ang mga nutrients na nakukuha ng ating talong dito sa may lupa na in-apply natin doon sa abono, ang tendency ay mag-aagawan ang mga side shoots dito sa gilid. Mag-aagawan sila at saka hindi na didiretso dito sa bunga. So ngayon, na-pruning na natin, ang tendency itong bunga na ito ay magiging malaki na siya. Lalaki ito at saka yung mga ibang mga bulaklak dito sa taas, yan, masusuplayan na ng ating talong ng mga nutrients kasi wala nang kaagaw ang ating talong dito sa ating tanim. At saka ngayon dito, ayan, makita po ninyo mayroon ng mga side shoot borer, yan. May uod ito dito. Ayan. Tuloy lang po natin ang pag-pruning. Yan. So, yung iba nanghihinayang na kasi sayang, yan, may bulaklak na dito. Sayang kasi malulusog ang mga side shoots. So, huwag po tayo manghihinayang dyan kasi ang habol natin dito ay quality na bunga ng ating talong. Yan. Kasi kung hindi natin ito pinruningan, hindi natin binawasan ang mga side shoots dito sa gilid, ang tendency po ay maraming mga insekto ang dadapo dito. Kasi ngayon papunta tayo sa tag-init, prone ang ating talong sa mga white flies. So kung makita po ninyo, yan, makapal. Yan ang kapal ng kanyang dahon. Isa pang disadvantage kung hindi tayo nag-pruning dito, maraming mga insecticides ang ating kailangan para ma-sprayhan natin ng maayos itong talong natin. Yan. At saka kapag nag-abono tayo, maraming abono din po ang ating dapat i-apply. Yan. Yan po. So, halimbawa lang po natin mga ka-farmers sa isang pamilya. Kapag ang isang pamilya ay maraming anak, ibig sabihin yung pagkain na ihain natin sa misa ay marami ang mag-aagawan. So, ibig sabihin kapag kunti lang ang pagkain na ibinigay natin sa kunti lang ang pagkain na inilagay natin sa misa, maraming mga anak natin ang mag-aagawan. So ibig sabihin ay maso-short sila sa pagkain o sa nutrients. Tulad din dito sa talong natin, tulad dito. So kapag binigyan natin ito ng pagkain na kapag nag-abono tayo dito, itong mga side shows dito sa gilid, yan, nga ito ay kakain pa yan ng abono. So ibig sabihin, dapat bigyan natin ng maraming abono itong talong natin. So kapag nagbigay lang po tayo ng saktong abono lang, instead na pupunta dito at isupply dito sa bulaklak dito at sa mga dahon dito sa taas, ay dito muna dadaan ang nutrients. So kapag pinotol natin ito, yan, kapag pinruning natin ito, yan po, ang nutrients ay didiretso na dito sa taas. Yan. Yan po. At sa din po,
sa isang pamilya, kapag ang pamilya, ikumpara na lang natin, kapag ang isang pamilya ay mayroong 10 anak, ang mag-asawa, ay maraming mga bata o mga anak ang mag-aagawan ng pagkain sa misa. So, tulad din po dito sa talong natin. So yan po mga ka-farmers, isang halimbawa sa sa ating talong para po maliwanagan tayo. Kasi yung iba panay lang ng tanim at saka hindi nila alam kung paano ito gawin. So yan. Tuloy lang po natin ang pag-pruning. Yan po. Yan. Yan ang natapos natin. Medyo maliwalas na. Yan mga ka-farmers. Yan po. So maganda na. Yan. So bukas ay itutuloy lang po natin ang mga tauhan natin ang pag-pruning dito. May mga bunga na itong mga talong natin. Yan, maraming bulaklak. Problema lang natin dito itong mga damo dito sa gitna. So okay lang yan. Papa-applyan lang natin ng herbicide na basta. Bukas ay magpapa-spray tayo kasi maya siguro ay i-deliver na ng rider ang order natin na basta herbicide sa Shopee. So yan lang po muna mga ka-farmers. Sana po ay may natutunan naman po kayo kay Police Farmer. Sana ay may nakuha naman kayong kalaman tungkol sa paghahalaman sa pagtatanim ng gulay. So sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat.